Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang paggising. Palagay ko na po, nakatulog na po tayo. 10 o'clock na po. 10:37. Hallelujah. Kayo po ba'y masaya sa umagang ito? Masarayin po tayo na nakasama po natin ngayon ang ating senior pastor na kagagaling lang po sa hospital. And praise God. Hallelujah. No, he is actually a living testimony of God's goodness, no, sa buhay ng bawat isa, sa lahat ng nararanasan niya. We give glory sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At si Daddy B siya po, this April 10, babalik po siya ng Amerika para magpa-check up din. Shall we pray? Hallelujah. Lord, we declare glory. We give you grace, Lord. We praise you, Father, today, dahil kayo, Panginoon, ang aming Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagpapala sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkilos na ginagawa mo sa inyong mga anak, sa inyo, Panginoon, na kami patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na meron ngayon ang aming senior pastor. Salamat din, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Lord, na ginabayan mo siya and you protected him, Lord, sa procedure na ginawa sa kanya last week, oh God. And as we pray, as well, Lord, kay Daddy Bishop, Lord, patuloy kang magpala. Ingatan niyo po siya sa kanyang pagbalik ng Amerika at sa lahat po, Panginoon, na gagawin sa kanyang medical examination. Lord, we speak your shalom, your grace, your blessing, Lord, sa kanya. Be with him, Lord. Lord, sa lahat po na nandito, prepare our hearts. At nawa, O Diyos, ang mensaheng ito ay hindi lamang maging katalinuhan, kundi, Lord, taglayin po namin. And allow us, Lord, to enjoy your presence, enjoy your Holy Spirit, enjoy your healing, Lord, and enjoy the salvation na in-entrust mo sa bawat isa. Thank you, Lord. And as we pray, we give you glory, we give you praise. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So, sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Huwag po kayong mahiya. Hallelujah! Praise the Lord. So, tapos na po tayo sa March na we are actually pinag-aralan po natin the living in the last hour. Ngayon po, kadugtong din po ito, no? This month of April, pag-uusapan po natin our identity in Christ. Dahil kung hindi nyo po batid ang identity pong yan, ay hindi po kayo magiging confident to say that I am a child of God. Sino po dito yung confidently sasabihin niya, anak ako ng Diyos? Parang sa pag-amen din, hindi na confident, no? Okay? Yung pagiging anak po ng Diyos, it was actually informed, no, through God's Word. At hindi lang po yung basta-basta kiniklaim. May mga bagay po tayong pag-aaralan and I'm praying na after this message, ay confident na po tayo to declare that I am a child of God. Amen. Hallelujah. Parang galing po kayo sa... Actually po, kagabi, 12:30 po ata nagsimula yan. Si Omi po pag-uwi ko last night, medyo mataas ang lagnat. Although sinisipon din po ako. But praise God, magaling na po tayo. Sumusuka po siya from 12:30 a.m. hanggang 6:30 kaninang umaga. So, kung nakatulog po kayo, ako, okay, alam nyo na, habang nagsasalita ako. Okay? Kaya, pag kayo'y natulog, ma-encourage akong matutulog. Okay? Hallelujah! So, pag-uusapan po natin ang salita ng ating Panginoon, no? Alam niyo po, yung pag sinabing identity, ito po yung kung sino ka, kung ano ka, okay? Dahil kung hindi yan klaro sa'yo, hindi ka confident na sabihin, I am a child of God. Hallelujah. Para pong
kulang po kayo sa almusal. Pero alas 10 na po, no? I'm sure taglay na po natin ang kalakasan. Okay. So pag-aaral po natin this identity dahil po kapag hindi po natin recognize itong identity ito, yung worth po natin, yung purpose po ng Panginoon sa ating lahat ay hindi po o baliwala po ang mga bagay na to. At actually po yung identity niyan, it's unchangeable because it's based from the Word of God. Heaven and earth will pass away, but my word, says the Lord, will never pass away. So lahat po ng ating pag-uusapan based from the Word of God. Hindi po kami nanguhula lang, hindi kami umuhugot sa mga quotes ng tao, but huhugot po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sabi po ng John 1:12, yet to all who receive Him. Actually po sa ibang translations o version, it's but. Okay? Kapag meron pong word na but o yet, may kadugtong po yan. Ibig sabihin, may reverse po yan. Kasi po, yung pinagmulan po niyan, yung verse 11, of course, no, bago yung verse 12, sabi po niya, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Okay? Dumating siya sa mga Hudyo, pero yung mga Hudyo hindi na tinanggap. Kaya nga po, ini-emphasize si John right now, dahil po si John the Apostle, hindi po si John the Baptist po ang nagsulat niya, si John the Beloved, the Apostle, ay ang pinakalayunin po niya, ipakilala ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. At dumating po ang ating Panginoon, pero sinasabi niya, walang tumanggap sa Kanya. Kaya nga po, in-emphasize niya sa verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ito daw pong mga naniwala, tumanggap sa ating Panginoon. At naniwala, hindi lang po naniwala, ay oo. Okay, totoo. Yung pong namuhay ng may pagsunod sa ating Panginoon, binigyan po sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ngayon, ito po yung paghuhugutan natin. Ito po yung dahilan kung bakit po natin sasabihin na ako'y anak ng Diyos. Sa lahat po na tumanggap sa ating Panginoon as their Lord and Savior, it's a good news. Anak ka ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, kung kayo po ay first-timer, mamaya po pag nag-usap po kayo ni Pastor Joshua, yung ating prayer leader kanina, malalaman niyo po yung dahilan kung bakit po hindi aksidente na kayo nandirito sa umagang ito. Hallelujah! So what does it truly means to be a child of God? Sabi po ng first point natin, God's children are those who receive Christ. Okay? Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. No? Ito po yung medyo misused, no? Na sinasabi nila na tayo daw, lahat ng tao dito sa mundo ay anak ng Diyos. No, we are created by God, yes. God loves us, yes. Pero yung mga anak ng Diyos, ito lamang tumanggap sa Kanya. No, maliwanag po yung John 1:12. Those who believe Him, those who receive Him, He gave the right to become children of God. Hallelujah. Kaya ikaw ay confident, no, matapang na sabihin na anak ng Diyos kapag ginawa mo na po yun. Amen. No? Sabi rin po ng Romans 10:9, paano natin tatanggapin as our Lord and Savior ang ating Panginoon? Sabi po ng Romans 10:9, if you declare with your mouth, asan po yung bibig natin? Okay, pag po sinabi, dineclare, sinasabi po yan. Hindi po tayo nahihiya. Wala pong sikreto, wala pong secret Christian, no? Yung secret agent na Kristiyano, wala po niyan. Yung nalaman nilang umattend ka sa Calvary Temple, office mate mo siya, matagal na palang umattend dito, pero office mate mo siya, wala man lang sinasabi na umattend siya sa Calvary Temple, until nahuli mo siya, dahil umattend ka dito sa church, tapos sasabihin niya sa'yo, huwag kang maingay, secret agent Christian ako. Okay? Wala pong ganyan. Dahil sabi po ng Matthew 5:16, let your light shine before men, so that they will see your good deeds and they will worship your Father, our God in heaven as well. No, tayo po ay patuloy na nagniningas. Hindi yan po yung bagay na tinatago. No, wala pong ilaw na tinatago. Lahat po yan ay batid. Kaya nga po, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, ibig sabihin, buong puso, hindi lang po yan binabanggit sa labi. Meron po tayong kasabihan, tangong basti bang agad
Okay. Dinideclare mo lang, pero hindi buka sa puso mo. Para lang kaagad matapos yung issue, matapos ang pag-uusap. Pero yung pagsabing declare with your heart, as you believe in your heart, that God raised Him from the dead. Ibig sabihin nito, hindi ka lang naniniwala, sumusunod ka sa Kristo na dumating dito sa lupa at namatay para tayo iligtas. And you will be saved. Okay? Pag with all our heart. Alam niyo po, kapag buong puso natin ginagawa yung isang bagay, we give our best. At sa ating paglilingkod, kapag buong puso po yan, ramdam po natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Ramdam po natin yung kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yes, Holy Week na po ngayon. Hallelujah. Baka meron pa dito nagpapapako sa krus. Kung meron man po, tawagin niyo ako. Ako po ang gagawa. Libre. Ako lang magpo-provide ng pako. Hallelujah. So wala na po tayo dyan. We do not support these things because tayo po ay mga ligtas na. Okay? Hallelujah. At sana po, pagtapos po ng Holy Week, wala pong lalaki na hindi makasandal sa upuan. Alam na yon. Hallelujah. Dahil po tayo po niligtas ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi na pa, if you declare with your mouth, it's with all our heart. Pag-declare po natin ito. Kasi sabi po ng Matthew 7:21, not everyone who calls me Lord, Lord will be saved. Okay? So, yung bagay na pagtawag natin sa ating Panginoon, kailangan kasama yung puso. Dahil kapag with all your heart na po, ibig sabihin, yung buong being mo na ang naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po yan yung nagdadrama lang. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag sasabihin, tatanungin namin kami mga pastor dito, sino ang gustong pumunta ng langit? Alam nga naman, ayoko, no? Meron ba dito ang ayaw? Sino dito yung gustong makita ang Panginoon face-to-face sa langit? Now na. Hallelujah. Matatapang, no? Okay. Kapag, alam mo, sa totoo lang, kapag hindi ka confident na sabihin na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka rin confident na humarap sa harapan ng Panginoon. Kakaintindihan ba tayo dito? Kaya nga pinag-aaralan po natin ito para taglayin po natin. Hindi lang po katalinuhan, kundi taglayin po natin sa buhay po natin. Amen. Sabi po ng Galatians 3:26, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So sa pamagitan ng ating Panginoon, kaya nga po naging anak po tayo. We are God's children. Without Jesus in our life, hindi po tayo magiging anak ng Diyos. We need Jesus. Hallelujah. No? Kaya nga po, walang power po yung Galatians 3:26 na yan without John 1:12. Amen. Hallelujah. Hindi po tayo magiging anak ng Diyos without Jesus. Without believing and receiving Jesus in our life. Hallelujah. Napag-aaralan pa po natin. Sabi po ng Romans 8:16, 17, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Okay? The Holy Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Alam ng Santong Espiritu kung talagang anak tayo ng Diyos. Kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, we are now new creation. The old has gone. Ano po yung old has gone? Yung pong flesh ang malakas. Ibig sabihin yung soul, dinidictate yung flesh, kaya malakas yung flesh. But this new creation na sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, the new is here. Sinasabi po that the Spirit is now leading the soul and the body. Kaya nga po tinetestify ngayon ng Holy Spirit kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Hallelujah. Sabi po ng 17, now, eto na, now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Hallelujah. Alam niyo po, ibig sabihin ito, tayo po'y anak ng Diyos. Kung ano man ang sa ating Panginoon, ay sa atin din. Hallelujah. Dahil tayo ay kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tuloy po natin. If indeed we share in His suffering. Kasi po, mga Kristiyano, ito lang po, no? Parang tuwang-tuwa kapag may blessing, pag may mga difficulties na, may mga problema nga, may mga trials na umaayaw. Marami pa pong mga Kristiyano,
Ot bakit ngeni kay para nasa na ngeni tinanggap na ako keng Ginoo? Pasalamat ka. Naranasan mo ngayon yan dahil may Santong Spiritong tutulong sa iyo. I-empower tayo with our weaknesses. Hallelujah. Kaya nga po, namnamin po natin yung pagiging anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga po sabi niya, no? Indeed, we share in His suffering in order that we may also share in His glory. Okay? Ang ating Panginoon nag-suffer for us kasi wala naman po talagang sasapat sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Pero nangyari po yan sa ating Panginoon because of His love. Hallelujah. Kaya nga po dumarating yung Holy Week. Yung Holy Week hindi po yung hihintayin po natin yung sinakulo. Mali pa nga po yung deklarasyon natin eh. Pag dumarating yung mga nakabayo, naka-uniforme, naka-costume, tapos sasabihin natin, mga Hudyo. At yun na rin Hudyo. Di po ba? Di naman mga Hudyo, mga Romano yun eh. Tama po? Parang kami lang ata, noon bata kami. Okay? Hallelujah. Pero tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Tayo mga anak ng Diyos. Amen. Sabi rin po ng Hebrews 3:14. Hebrews 3:14, sabi po, just to give emphasis sa Romans 8:17. For if we are faithful to the end, trusting God as firmly as when we first believe, we will share in all that belongs to Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Na tayo po ang mga anak ng Diyos na patuloy kapag tayo'y nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi rin po na Romans 8:17, we will share also in His glory. Amen. Kaya nga po, co-heirs with Christ means that that what belongs to Jesus is also ours. Amen. Hallelujah. The best blessing we can have is not just salvation, but as being called children of God. Alam niyo po, sa langit may mga angels, but we are more than blessed sa kanila dahil tayo lang ang tinatawag na anak ng Diyos. Yes, may kaligtasan po tayo, pero anak po tayo ng Diyos na ligtas na. Ang pinakapagpapala, ang masarap po na alalahanin everyday sa buhay po natin, na tayo po'y niligtas ng Diyos at tayo po'y anak ng Diyos. Hindi lang po tayo ligtas. Hindi lang po tayo pupunta ng langit. Tayo po'y mga anak ng Diyos na tumanggap sa ating Panginoong Jesus as our Lord and Savior. Then tayo po'y mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa po, what does it truly mean to be a child of God? God's children are righteous because of Jesus. Hallelujah. Alam po, i-confirm po ito ng salita ng Panginoon. Kapag sinabi po ng Panginoon, yun po ang totoo. Amen. Kaya nga po, yung word po nating perfect, minsan po, iniiwasan natin yan, yung maging perfect, maging holy, maging righteous. Parang wala eh. Pero sabi ng Panginoon, sa halip ng salita ng Diyos, meron eh. Kala mo lang, wala. Pero meron. Hallelujah. No, akala natin, hindi pwede, pero sinabi ng Panginoon eh. Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Tama po ba? Hallelujah. No, kaya nga po, kailangan po nating ayusin ang mindset natin na tayo po ay patuloy na binabago ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, mindset po yan. Mindset. Kailangan po natin yung kaisipan natin, i-align po natin sa sila ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po yung definition po ng righteous, it's based from the Word of God. Kaya yung pong your being is what you truly are within. Because your doing is the product of your being. Hindi lang po yun. We must know our being in Christ. Dahil po yan nagbibigay ng kapangyarihan kapag po alam po natin kung sino po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po ng Romans 3:22, this righteousness, okay? Take note, this righteousness, yung pinag-uusapan po natin that we are righteous, is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Hallelujah. Kaya nga kung walang John 1:12, wala din po yan. Kakaintindihan po tayo. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Hindi po sa atin ito.
Ito po ay inimpute sa atin ng ating Panginoon. Basahin po natin yung 3:23. No, yung next verse po niyan, sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya nga po tinuloy niya, no? Balikan natin 22. This righteousness is given. Hindi po natin kakayanin yan dahil tayo po'y nagkasala. Hallelujah. But it was actually given because of our faith in Jesus Christ. Hallelujah. Hindi lang po yan. Sabi po ng Philippians 3:9, not having a righteousness of our own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that's come from God on the basis of faith. Tingnan niyo po, no? Si Pablo po nagsulat niyan. Si Pablo rin po yung nagde-declare. Si Pablo rin po yung nagsulat. Okay? Si Pablo lang naman nagsulat mula Romans and possibly hanggang Hebrews. Okay? Mas mataas po yung percentage na si Pablo po. Although hanggang ngayon po hindi po sinasabi or dinideclare kung sino talagang author ng Hebrews. Pero si Pablo lang naman po nagsabi, not having a righteousness of my own. Kung babasahin po natin yung Philippians 3:7, sabi po niya, but whatever was to my profit, I consider them loss for the sake of Christ. Okay, ano po yung profit na to? In-identify po niya kung paano po siya ka-legit na Hebrew, na Hudyo. At sabi rin po niya sa verse 6, baba din po tayo na verse 6, for righteousness based on the law, faultless. Perfect. Pero sinabi niya sa verse 9, not having a righteousness of my own. Kung titingnan niyo po, yung righteousness niya based from the law, faultless. Walang kapantasan. Perfect. Pero nung sinabi niya, not my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Hindi po yung bagay na ginagawa natin. Hindi po ito yung mga bagay na ingat tayo. Yes, ingat po tayo na yung integrity natin na bilang Kristiyano hindi madungisan. Pero yung righteousness po natin, hindi po natin kayang iharap yan sa ating Panginoon. Because sabi ng Isaiah, all our righteousness, they are just filthy rags in the eyes of God. Pero this Paul, no, napakahayagan sabihin niya, not having a righteousness of my own. Hallelujah. Kaya makuha na po kitang dati tamang ugali, kitang dati tamang church. Napapakita mo that we are righteous and holy, na kapag dadaan tayo doon sa kanilang altar, dahan-dahan. Naalala niyo? Naging sakristan po kasi ako eh. Kasi may natutulog sa harapan. Kaya nga, ingat na ingat no? Hallelujah. But this righteousness that we have right now is based from our faith sa ating Panginoon. Amen. Hindi po natin kakayanin yan. We need Jesus. Hallelujah. Hindi po natin kakayanin yan. Nasasabihin natin, kailangan ako pumasok, kailangan ako nandyan, kailangan ako ma-enjoy lahat ng pagpapala mo, O Diyos. No. Yung bagay na yan, kaya nga may mga pagpapala na na-enjoy ang anak ng Diyos because of Jesus. Hallelujah. Yun po yung nag-connect sa atin para maging anak ng Diyos. Ito po yung naging dahilan kung bakit mahayagan po natin na sinasabi na tayo anak ng Diyos. Base na rin po yan sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi po na 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us. Kaya nung pinako ang Panginoon sa krus, pinakita ng Diyos Ama kung gaano siya kagalit sa kasalanan. Hallelujah. Sabi po ng Isaiah, there is no majesty in His beauty. So, ibig sabihin, hindi mo na siya makilala talaga nung pinako ang ating Panginoon sa krus. So that in Him, we might become the righteousness of God. So that in Him, through Jesus, we might become the righteousness of God. Alam niyo po, anong dahilan bakit yung veil sa temple na punit? After na sinabi ng Panginoon, tetelestai, yung mga Hudyo po, kultura po nila, o gawa po nila, kapag binanggit po nila, yan ba, may utang ka, meron kang
life sentence ka, tapos na-acquit ka na, napalaya ka na, meron silang word na ginagamit na tetelestai. And after telling tetelestai, pinupunit po yung record. Ibig sabihin, obsolete na, wala nang halaga. Okay? Kaya nga po yung temple, yung veil na punit, no, from top to bottom, that after na sabihin ng Panginoon, tetelestai, sinasabi ng Panginoon, wala nang halaga yung most holy place dahil yung most holy place ay magiging sa atin na. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Dahil yung mga time na yon, during that time, iisa lang ang nakakapasok sa most holy place. But because what Jesus did at the cross of Calvary, that we are made righteous because of Jesus, we can now approach the throne of grace with confidence. Hallelujah! At the cross, Jesus' righteousness was imputed upon us and our sin on Him. Inimpute. Inilagay na, pinako na. Alam niyo ang katotohanan, yung ating kasalanan napako sa krus. Para lang maintindihan po natin kung gaano kahalaga yung ginawa ng Panginoon sa krus. Sa lahat po ng, alam niyo po yung inri na nakalagay sa taas po ng uluhan ng ating Panginoon sa krus? Si King Pilate po ang naglagay nun. At walang pwedeng magtanggal nun without the authorization, without the declaration, or without the permission of King Pilate. Ngayon, eto. Yung ating kasalanan was imputed at the cross of Calvary. Pinako. Sino ang pwedeng magtatanggal niyan? Sino nagpako? Hallelujah. It was God. Siya yung nagpako doon sa krus. At siya lang ang pwedeng magtanggal. Kaya nga pag tayo po pinatawad na, talagang pinatawad po tayo. Kaya nga you need to forgive yourself. Hallelujah. Hindi lang po yon. Sa krus, nung na-impute po yung mga kasalanan na yan sa ating Panginoon, it was covered by His blood. Paano mahahawakan? It was covered by Jesus' blood. Hallelujah. Kaya nga, our righteousness is not based from our own, but it is actually based from the righteousness because of Jesus, or because of Jesus. Amen. Amen. Parang ang lungkot nyo kapag pinag-uusapan po ito. No? But we need to understand kung tayo po'y talagang anak ng Diyos. Hallelujah. So what does it truly means to be a child of God? Third, God's children are led by the Holy Spirit. God's children are led by the Holy Spirit. Amen? No? Kaya nga po, wala pong taga-Calvary ang Zimbabwe. Amen? Parang dito lang ako may amen. Parang doon. Hallelujah. Kasi we are being led by the Holy Spirit. Okay? Kaya nga po, kapag lililid po tayo ng Holy Spirit, we are being guided by the Holy Spirit. Alam po natin kung ano po yung mga kailangan natin gawin for the glory of God. Hindi lang po tayo Kristiyano 10 to 12 ng Sunday. Pagdating ng Monday hanggang Saturday, ang sinisigaw mo ng linwal. Kakatinda po tayo dito. Hallelujah. Na parang yung kwento ni Pastor... Saan pa kasi pastor nito? may membro po siya, binisita sa bahay. Okay? Bago po siya pumasok, may sumisigaw na 2 numero. Okay, sinisigaw niya sa tapat ng bahay niya, pumasok siya. No, pinapasok. So, siguro nasilipan nung sumisigaw na 2 numero, yung binibisita ni pastor, ano kasi, pastor ng DCAS? Hindi, yung isa. Monday, 10 o'clock. Yung counselor po ng DCAS, sino kasi yan? Hindi. Yung maging bisita natin dito. Yung... Okay. Ngayon sabi niya sa miyembro niya, bakit sumisigaw yung taong yun sa labas? Pastor,
Kapampangan ko na yan mo na po tamanal bay. Pastor, si kaso paborin niya. Balut. Gugulisak yung mga niyan. Hindi nakatis yung sumisigaw pamasok. Taya ka. Alam niyo pa, pag sinabing we are led by the Spirit, we are set apart. Sanctified na po tayo. Enatana po mangutan na linwal, ingkutang na mo ng linob. King Church. Okay, na anong pepalubugin church? Hindi na yung mga bagay na numero-numero. Okay, hindi po tayo naniniwala sa swerte. Malas po yun. Okay. Hindi po tayo naniniwala niya. Naniniwala po tayo sa katotohanan na tayo po yung anak ng Diyos na patuloy na pinoprovide, hindi tayo magkukulang. Hallelujah! Because we are being led by the Holy Spirit. And pag po tayo ginaid ng Holy Spirit, hindi po yan tayo i-guide sa kapahamakan. Hindi po tayo ililid ng Holy Spirit na mamamatay tayo or mapapahamak tayo. Hallelujah. Kundi nililid tayo ng Santong Espiritu sa kabanalan bilang anak ng Diyos. Sabi po na Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Those who are led by the Spirit of God are children of God. So kapag ikaw ay nililid ng Santong Espiritu, anak ka ng Diyos. So lahat ng anak ng Diyos, nililid ng Santong Espiritu. So kung hindi ka nililid ng Santong Espiritu, anong tawag sa'yo? Kung hindi ka nililid ng Santong Espiritu, ano ka? Okay, maliwanag po. Those who are led by the Spirit of God are the children of God. Tapos, aayawan mo yung Santong Espiritu. Hallelujah. Actually, ang pinagpipray po naming mga pastor, lahat po ay mabaptize sa Santong Espiritu. Dahil po doon yung nagsisimuling empowerment to be used by God. Alam niyo po, kapag nabaptize ka ng Santong Espiritu, if dinidesire mo to, na mabaptize ng Santong Espiritu, alam ko, gagamitin ka na ng Panginoon. Hallelujah. So, maliwanag po to. Kaya nga po, we need to decide na i-desire po natin na tayo pong mga anak ng Diyos ay nililid po ng Santong Espiritu. Hindi. No? Meron po ba dito? Hindi ko alam, no? Baka meron. Lord, i-guide niyo ko po. Kareta pong numbers, akit ko keng wall. Ilang numbers po kasi loto? Ilan po kasi number? 6. Hallelujah! Okay? So baka makahanap kayo ng 6 dyan. Hallelujah! No? But these things, sabi po na we are led by the Spirit. Bakit sinabi ni Pablo to sa mga taga-Romas? Kasi po meron siyang basis sa verse 13. No, sabi po ng verse 13, hindi na yung sinful nature ang pina-follow natin, but we are being led by the Holy Spirit. So ang Holy Spirit na nasusunod sa atin. Sabi rin po ng verse 15, talon po tayo. No, next verse na 14, ang kasunod ay, okay, alam nyo na. Okay, the Spirit of God will help. Pares ba tayo ng version? Okay. Okay, the Spirit of God will help us and empower us to call God as Abba, Father. Alam niyo po yung ibig sabihin ng Abba? Hindi po yung mga singer to, no? Pag sinabing Abba, Father, kasi po sa mga Hudyo, kapag 2 beses po binanggit yung pangalan, pinapakita po natin na meron tayong maganda ugnayan. So pag sinabing Abba, actually po yung Abba na to, ito po yung word of endearment ng isang anak na mahal niya kanyang tatay. Okay? Kaya nga po, sigaw din ng ating Panginoon sa krus, Abba, Father. Hallelujah. So, this Holy Spirit, the Holy Spirit that we have right now, i-empower tayo sa ating weaknesses para matawag natin ang ating Diyos na Abba, Father. Meaning, this righteousness that we have, no, ito yung kabanalan na binibigay ng ating Panginoon,
Ilinilid po tayo, ini-empower ito ng Santong Espiritu. Hallelujah. Alam mo, napaka-importante po ng pagtawag natin sa ating Diyos na bilang tatay. Dahil ito po tinuro ng Panginoon na panalangin sa Matthew 6. Sabi po ng Matthew 6 verse 9, this is how you should pray. Our Father in heaven. Alam niyo po, gano'ng kasarap ito? In the Old Testament, ang tawag sa ating Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. But right now in the New Testament, we are calling God as our Father. Because God longs for intimate relationship. Kaya nga we are being led by the Holy Spirit. Why? Kasi po, without the Holy Spirit, di po natin alam kung anong gagawin natin. Tanging Santong Espiritu lang ang nakakaalam kung anong mangyayari in the future or the next day. Kaya nga po inahanda po tayo at pinalalakas po tayo ng Santong Espiritu. Alam niyo po ba, kaya po naging successful ang ating Panginoon dito sa lupa, sa buhay niya dito sa lupa, because of the empowerment of the Holy Spirit. Ngayon, if we are children of God, sabi niyo nga, children of God. If we are children of God, kung si Jesus nilid ng Holy Spirit, di pa natin di-desire na tayo rin ililid ng Santong Espiritu. Hallelujah, bilang anak ng Diyos. Para i-empower tayo sa ating buhay, no? Sa ating mga kahinaan. Sabi rin ng Romans 8:26, no? Talon tayo ng malaki-laki. Romans 8:26, in the same way, the Spirit help us in our weaknesses. Kaya nga po nililid tayo ng Santong Espiritu. Kaya nga po, i-desire din po natin bilang anak ng Diyos. Yes, we have these weaknesses. Pero yung pong weaknesses na gagamitin ng Panginoon para maging kalakasan natin to glorify His name. Whenever we come, whenever we minister, whenever we are being used by God for His glory. Amen. Amen. Ito, babalikan ko kayo. Di po ba, we are being led by the Holy Spirit? At ang Holy Spirit ay nililid po tayo na para po magkaroon ng mutual ministry ang bawat isa. Para po nag-share ka, nagre-receive ka ng blessing, nag-share ka rin ng blessing, nagre-receive ka ng word, nagre-release ka rin ng word. It's a mutual ministry. Amen? Di po ba yan yung pakay ng CU? Oh, nalungkot yung marami. Di po ba yan ang pakay ng CU? Hallelujah. Di po ba nililid tayo ng Holy Spirit yan na mag-CU? Na hanggang ngayon yung iba, kinukurot pa ang kanyang puso every time maririnig yung CU dito, tapos siya wala pa rin. Hallelujah. Alam niyo yung hindi nakangiti, yan yung walang CU. Pero alam niyo po, sa totoo lang, we are being led by the Holy Spirit as children of God. Part po ng leading ng Holy Spirit, yung magamit po tayo sa mga mutual ministries. Hallelujah. Kaya nga po, supportan po natin yung CU. Amen? Ngayon, linggo ngayon, sino yung wala pang CU? Taas ang kamay. O yan, may malakas ng loob sa likod. Sa may harapan. Hallelujah. O, may dalawa dito sa harapan. Sino pa yung matapang-tapang? Linggo ngayon. Ay, tatlo lang? Tatlo lang talaga? Tatlo lang talaga? Nakakatuwa. Basta tatlo na lang. So, bersabihan, lahat dito naka-see you na? Sumigaw na hallelujah? Kahit hindi pa, sumigaw na hallelujah? O, see? Meron pa rin. Linggo po ngayon. Kausapin niya po ako, kaya si Pastor J. Sapp. Kausapin niya po ako pagtapos po ng service. Amen? Amen? Hallelujah. No, being led by the Spirit is a confirmation of us being a child of God. Being led
by the Spirit or by the Holy Spirit is a confirmation of us being a child of God. Imposible po na sasabihin mong anak ka ng Diyos if you are not being led by the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, linilid po tayo ng Santong Espiritu, pero may gagawin po tayo. Sabi po ng Galatians 5:16, ito po yung response natin kapag tayo po nililid ng Santong Espiritu. So I say, walk by the Spirit. Yes, nililid po tayo. May guidance na po ang Holy Spirit, but we need to walk by the Spirit. Kailangan tayong sumunod. Kailangan tayong kumilos. Hallelujah. Kailangan tayong kumilos. Amen. Kung nililid ka ngayon na magkaroon ka ng CU, alam na gagawin mo mamaya. Isa na lang yung nag-amen. Hindi po kami nagbibiro. Marami pong mga testimonies ang CU natin. Hindi po aksidente na ito po yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Dahil ito po yung ang bawat isa na lumalago ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-attend ng CU. Amen? Sana po yung Calvary yung pukan, no? Hindi yung see you later. Hallelujah. Then sabi niya, and you will not gratify the desires of the flesh. Ano po yung desire ng flesh? Yung magpahinga, yung matulog, yung walang gagawin, yung hindi magpipray, hindi magbabasa ng salita ng Panginoon, hindi atin ng church, kausap kita. Hallelujah. Ano po yung gusto ng katawan? Actually po, sa totoo lang, kapag speaker ko ng 7 o'clock, talagang energetic. Kasi po, nakikita ko po yung, maging kami, nakikita namin yung mga, talagang, alam mo yung 7 o'clock? Ang hirap atang bumangon ng maaga. Pero mas mainit dito. Amen. Kasi mataas na yung araw eh. Pero mas mainit po kapag po tayo, we are being led when we walk according sa leading ng Holy Spirit. Hallelujah. Sana po sa lahat po ng member ng CU, hindi lang po tayo magkasya or wag lang po tayong masatisfy na tayo CU member lang. As we are being led by the Holy Spirit, magiging forerunner din po tayo. Hallelujah. Alam mo yung pinakamasarap sa buhay ng Kristiyano? Yes, yung pong anak tayo ng Diyos. May pangalawa dyan, yung may magpapasalamat sa iyo dahil ginamit ka ng Panginoon para siya yung makakilala sa ating Panginoon. Yun po yung pinakamasarap na regalo. Yung pong may magpasalamat sa iyo. Why? Dahil nagbubunga na ang iyong pananampalataya. May bunga na, may preba na. Hallelujah. So, being led, no, then we have to walk according sa guidance ng Holy Spirit. Sabi po na, no, for us to be led by the Spirit, we need to walk by the Spirit by being filled with the Spirit every day. Hallelujah. Alam niyo ba bakit? Kasi being led by the Spirit emphasize the Spirit initiative and guidance. No, ini-emphasize po yan. Kapag tayo ninilidin ng Panginoon, ng Santong Espiritu, yung pong kailangan natin gawin at kailangan tayong puntahan o yung mga bagay na kailangan nating i-overcome, nililid po tayo ng Panginoon, na Santong Espiritu. Kaya nga po nagpo-focus din po sa direction ng Santong Espiritu ang buhay Kristiyano natin dahil without the guidance of the Holy Spirit, come what may lang po tayo. Pero as we walk in the Spirit, nag-emphasize po ito ng obedience and living according sa Spirit guidance. Kapag po, nandyan po yung Santong Espiritu sa buhay po natin, magmamanifest po ang glory ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Alam niyo po, kapag po tayo confidently we say that we are children of God, and we desire the leading and the guidance, and as we walk according sa guidance and leading ng Holy Spirit, yung pong 10,000 souls, maliit lang po yan.
Hallelujah. Sa totoo lang po, bukas magkakaroon groundbreaking na po dyan sa building natin sa Bright Star. Para hindi kayo masaya. Hindi po dahil sa leadership ng pamunuan ni Pastor Manny, yan po'y biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Pinapatunayan ng Panginoon na siya'y buhay. Hallelujah. It is also the leading of the Holy Spirit, no, sa ating lahat na i-desire po natin yung lupa. Meron pa pong bakante dyan. Na hindi pa for sale, hinihintay po tayo. Hallelujah. Ay, walang excited. Alam niyo, sa totoo lang po, as we are being led by the Holy Spirit of God, patuloy ang tagumpay sa lahat ng dinidesire natin sa buhay po natin. Sabi po ng John 16 verse 13, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth." He will guide you. Kaya nga po, kailangan po natin, i-desire po natin as children of God yung guidance and leading ng Santong Espiritu sa buhay po natin. Hallelujah. And without the guidance of the Holy Spirit sa buhay po natin, lahat po ng gagawin po natin, walang success. Ibig sabihin, walang pagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya nga we need the guidance of the Holy Spirit. Sabi rin po ng Proverbs 3, 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." He will make your path straight. Hallelujah. Kapag ang Panginoon po, ang inuna natin, the Holy Spirit of God, He will make your path straight. Ano pong ibig sabihin nito? Magiging madali ang buhay. Yes, may mga difficulties, may mga trials, may mga persecutions. Pero pangako ng Panginoon, He will make our path straight. Ibig sabihin, yung direksyon ng buhay natin madali. Kapag po ang buhay mo ay walang direksyon, masalimuot. Nung wala pa tayong Panginoon sa buhay po natin, hindi po natin alam kung bakit po tayo anong dahilan bakit po tayo gumigising. Ano po yung dahilan kung bakit po tayo nagpapalakas. Anong dahilan kung bakit kailangan nating magsumikap sa buhay. But nung tinanggap natin ang ating Panginoon, in-empower tayo ng Santong Espiritu, nagkaroon ng direksyon ng buhay natin. Hallelujah. And confidently, we can say that we are children of God. If we are truly a child of God, surrender to His leading in every areas of your life. Let Him guide your actions, align you with His divine purpose, cover you with His protection, and lead you toward His goodness, pleasing, and perfect will. Alam niyo po yung pinakamasarap na marinig sa langit? Hindi lang po yung welcome. Yung pong sabihin ng Panginoon sa atin, "Well done, my good and faithful servant." Palitan po natin, "Well done, my good and faithful child." Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, we can confidently say, "I am a child of God." Why? Because God's children are those who received Christ. God's children are righteous because of Jesus. God's children are led by the Holy Spirit of God. Amen? Sabi po ng 1 John 3:1, "See how very much our Father loves us." Yung word na see, it's actually God's revelation. Hindi lang po yan, tingnan mo. No, ni-reveal po sa atin ng Panginoon that His love, no, as calling us His children, and that is what we are, says the Word of God. No, ito yung confidence natin, dito yung pinahuhugutan natin ng confidence because of God's love na binistowed sa atin, na ibinigay sa atin, kaya nga we are now called children of God. But, eto po, mayroong but. The people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Why?
Hindi nila naranasan yung John 3:16. Kaya nga they don't know us, they do not recognize us kasi hindi rin nila naranasan ang John 1:12. But tayong ngayon na nakaranas ng John 1:12 because of John 3:16, now, sinasabi po natin that see how much our Father loves us, for He calls us His children. Try to imagine, God is our Creator. We are just created being. Pero minahal tayo ng sobra ng Panginoon. Wala man tayong katiting na pwedeng i-match sa being ng Diyos. Pero yung kanyang pagmamahal sa atin, hinanintulad niya sa kanyang anak. Yung klase ng pagmamahal na meron ang Diyos sa atin right now, pinarehas niya sa kanyang anak. Kaya nga, our Father loves us for He calls us His children. And that is what we are. Hallelujah. Alam mo, masaya ka yan nang basahin yung word na yan kung naranasan mo ang John 3:16 at ang John 1:12. Hallelujah! Always, kaya nga po, we need to meditate, we need to declare, we need to live what God's children because that is what we are. Kailangan po nating maintindihan, ma-meditate kung ano po yung ginagawa, kung ano po yung anak ng Diyos. At ganun din po tayo mag-perform, ganun din po tayo kumilos, ganun din po tayo magpahayag, ganun din po tayo magpuri, ganun din po tayo manalangin sa ating Panginoon. We give glory, always glory to the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, every time na magmamanifest ang miracle ng Panginoon during His time on earth, sinasabi niya, thank you, Father, for allowing me to heal these people, to have this miracle. And as we live according to His will, and every time na magnanalangin tayo, Lord, thank you for allowing me to experience your love as a child of God. Hallelujah. 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 Shall we all stand?